Officer per Special Order number 2025-557, designation as the undersigned as the OIC-CNR Officer of Osami City, yours truly, Elizabeth Gomez Gran. I assume as the OIC-CNR Officer last September 3, 2025. Okay. Ma'am, doon na tayo mga activity karon, ma'am. Actually, this month of September, we are celebrating the Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month based on Proclamation number 316 declaring every year of the month that we are celebrating the Manamo or the Maritime Archipelagic Nation Awareness Month for the month of September. So, besides that, nag-celebrate po ta last September 18, the World Bamboo Day. O nananom ta dito sa Sibak River sa Tudela. And it was participated by a lot of stakeholders coming from the different government offices such as the Philippine Ports Authority, the Philippine Coast Guard, the LGU of Tudela, the BLGU of Sibak, the private stakeholders such as the Global Ports, the LaSalle University, the Misamis University, and other organizations. So, that was last September 18. Last September 19, a day after, we also celebrated the International Coastal Cleanup. Og nag-undertake ta og coastal activities dito sa Barangay El Trion po hangtod sa Barangay Malaubang. And also, a lot of people, stakeholders, CSOs, government offices, and academe participated on that kind of activity. Okay, ma'am, katong sa imong giingon nga sa maritime, unsay mga nasulod nga kalihukan nato? Ang nisulod ni anang Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, ang ato ang gikandak nga coastal cleanup. So actually, last month of September, kaduhatan nagkandak og coastal cleanup along our coastal bypass road. Okay. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Ako kang ihatag sa among anchor si Manuel, mama. Well, doon na kayo mga pangutana, well. Ang atong mga kalihukan karon actually last yesterday, no, nagkandak kita og Protected Area Management Board meeting dito sa Pisyalan. And that was the third PAMBI meeting that we had conducted. And one of the agendas on that activity nga aduna kita ipahigayon nga mga mangrove nursery dito sa Tanggob. Because as we have known, there are a lot of mangrove trees that are affected. So we have what the DNR should do, ma-rehabilitate o ma-replace na to ang atong mga nangawala nga mga mangrove. Because there are matters that naagyoy mga hitabo nga naputol ang atong mangrove. So the only thing that we do to balance, to attain a sustainable ecosystem, i-replace gyud ang mga nangawala nga mga mangrove. Not only mangrove, ato ang mga kakahuyan sa bukid. So, di po gihapon ma-avoid na gihapon na mga putol. So, even though we are doing our best nga kaning mga lalo na ang mga illegal activities
nga pagpamutol ginadakop gina sa DNR. But we at the DNR, we have all the initiative that we will establish and have a nursery, particularly on the indigenous and endemic species. Kani mauni ang mga nara, tugas, lawaan, bakan, kani mga flowering plants such as the Palawan cherry, na atay nursery sa in Northwestern Mindanao State College of Science and Technology. Dito ni sa Barangay Labuyo. Aduna kitay mga seedlings dito og libre ni namo nga ginapanghatag. Magkuha lang mo diri og magpadala lang mo og request diri sa Senro o Samis. Ang activities nga sa mangrove, ang one of the common concern nato no nga ato gyud makita kaning mga kabalayan nga nain taon sa ato ang namuyo sa atong mga katunggan. Balay. Maapektuhan yun ang atong mangrove. Inani ang kahimtang, sir. Kung kana siya nga balay naa na ga-exist, naa lang siya as temporary resident, pero dili na gyud dungagan. O mapunan. O, kay kana sila dugay naman ng uban diha nga namuyo. So, ang ato ang gobyerno maglisod man pud og relocate ani nila. So, kanang naa nagpuyo na temporary sila na adiha. Pero, dili gid sila magbalay og ingon nga konkreto. Kaning dalan nga karon nga gitukod, actively wala pa man ni siya mahuman. So naay areas nga affected nga mangroves. But what we can do, because the DPWH have to replace what is lost. Yes, inani ang kahimtang, kung naa sila'y naigo nga punuan, ang replacement ani is 1:100. Ang DPWH, so far with all the road widenings, naa sila'y mga replacement nga ginahatod sa DNR o kanipod nga mga seedlings ginatanom pod nato og sa atong mga forest land. Ang survival rate gyud ani sa atong mga punuan, ang ato ang ikabutang kay daghan kayog mga issues and concerns, no? So ang survival rate, kung maayo ang tubo, naagyud ta sa 75 to 85%. Pero kung naamang galing sa kanang apiki nga pagpananom, labi na ning sa mangroves nga we are very happy kung naanay 20% survival. Kung upland. Yes, sir.
Yes, sir. Kaya ang mangrove, not only that it support our economic livelihood such as kaning fishery resources, but also ang kaning mangrove 50 times siya muhatag og oxygen compared to upland trees. Kay atong makita no kung nata sa ilawom sa katunggan, lupig pay aircon. Ang balaod sa mangrove, even branches, stronger gid ang loss. Kay lisod kay siya buhion. Okay, well, Yes, sir. Based on Presidential Decree 705. Kana tanan, priso, multa, kaso pag yun. Kanigid atong pag amuma sa atong environment, not only the DNR, but also different stakeholders, government offices, the local government units, magtinabangay gyud ta ani. Kay ang kahoy, wala man na siya puwersa. Igura siya hilabtan, wa gyud tin tawo mahimo. Kita nga tawo ang angayan nga mo protektar sa atong kinaiyahan. Kay ang atong kinaiyahan makahatag og kaayuhan sa katawhan. Yes, sir. Libre, sir. Padala lang sila sulat diri sa opisina dayon para sa among record purposes na dayon libre ang atong seedlings. Mahitungod sa area sa Osami City, we belong to the 2nd district, covering the municipalities of Don Victoriano, Bonifacio, Tangub City, Osami City, Clarin, Tudela, and Sinacaban. So 5 municipalities and 2 cities. And the DENR is manned by 12 forest guards nga kani sila ang mag-conduct og lawin activities kaning pag-monitor sa atong mga kabukiran mahitungod sa mga kabahin kung unsay mga kahimtang diha kung nabay nagputol-putol o nagdaot sa ato ang kinaiyahan.
Daghang salamat DXDD sa pag-interview ug daghang salamat nga kani akong mensahe mapaabot sa tanang katawhan sa atong pagpanilipod sa atong kinaiyahan labi na ang atong mangrove ecosystem o ato ang upland forest nga ato gini siyang mapanalipdan kung nayali magaling malikayan nga makaputol ato gini siyang hulipan kay aron mabalik ang ato ang kinaiyahan to attain the sustainable development of our environment na makaabot kita og malinis na kapaligiran at Okay, yes ma'am. Ma'am, salamat kayo. Well, atong pasalamatan si Ma'am Elizabeth Gran, atong OIC Sendro officer din sa Osamis. Well, so gikan na lang dire sa akong nahimutangan well alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa Simbahan Dubode 45 Dudong Barcaminto, Tanag sa Nakwayan.